eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray we'll find your light and hold it in our hearts. When stars go out each night, let this be our prayer. When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Oh, where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind and watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, just like every child, need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Yeah, need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be,
Purihin po ang ating Panginoon. Ang lahat ng ito ay naganap dahil ang plano ng Diyos nagkaroon po ng katuparan. Kaya tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Po namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay hindi aksidente. Kung hindi, pinalano mo po, Panginoon, magkaroon ng kaganapan ang mga kahilingan, O Diyos, ng pamilya ng Rams family, higit ng inay. Dahil ng Diyos, sinabi mo po sa aklat ng Jeremiah 29 verse 11, Ikaw yung nakakaalam ng iyong panukala para sa ikabubuti tungo sa hinaharap. At salamat po, Panginoon, sa umagang ito at kami pinagkakati po sa iglesia ito, Panginoon, dahil binigyan mo ng katumparan ang plano at kahilingan po ng aming magulang na bago siya yumao nag-iwan ng isang mabuting halimbawa. Kaya ngayong umaga, dakilang Diyos, sa pagdaraos po ng gawain ito, Panginoon, sa huling sandali na sila po ay ihahatid namin sa huling hantungan mo, Panginoon, na ihahatid ng iyong lingkod. Dakilang Diyos na ito'y makapangyarihan na totoo kapag sinabi mo talagang gagawin mo, i-bless mo ang iyong lingkod, itago mo po siya sa iyong likuran. Panginoon Jesus, at sa lahat ng mga magbibigay ng kapunan sa iyo, puspusin mo po ng iyong kapangyarihan. At sa araw na ito, hinihiling po namin na ang tagumpay ay aming maranasan, magandang panahon ang aming pong mararanasan sa paghatid sa inay. At samahan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu, sa pangalan ng Amen. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Duman man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggana. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 8. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang mga katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Pinagpala na po ang banal na salita ng Diyos. Amen. Minsan ba, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Good morning po sa bawat isa na naririto. Sinabi nga po sa salita ng Diyos na binasa ngayong umagang ito, ang Lola Penny, malakas ang loob bago niya iwan. At kalakas na iniwan niya yung katawang ito sapagkat makakasama niya na ang ating Panginoon. At ngayong umagang ito, habang hindi pa po tayo dumarating sa mundong ito, mayroon pa po tayong pagkakataon para maibigay ang the best na papuri, the best na pagkanta. Sabay-sabay po tayo maghintay, manabik sa presensya ng ating Panginoon. Kaya minsan pa, patuloy po natin itaas, parangalan ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah!
Feli, giver. Nasabi na nung mga nakaraang gabi. Ano po, pero totoo, si Lola Feli ay giver. Nung nasa Amerika pa siya, lagi po yung may, taon-taon, lagi po yung may pa-box. Kalakalaking box. Pupunta po kami kay Tatay Rule, sa bahay po ni Mami Waway, magtitipon-tipon po kaming pamilya. At si Lola Feli, hanggang sa kaapu-apuhan niya, meron niyang ibibigay, hindi siya nakakalimot. And at the same time po, si Lola Feli, nung umuwi po siya dito sa Pilipinas, nandyan po siya sa pastoral, may bantay po si Lola Feli. So sobrang mapagbigay ni Lola Feli, yung mga pagkain niya, ipapamigay niya sa mga taong bibisita sa kanya. To the point na yung mga bantay na yung mga bantay na yung magagalit para sa amin, para wag daw ubusin yung pagkain ng Lola. Ayan, si Lola Feli talagang kilala siya bilang bukas ang palad. Ibibigay niya ako ano yung meron siya, isi-share niya kung ano yung meron siya. At pangalawang bagay po, si Lola Feli is strict but loving. Kagabi po habang nagkukwentuhan, kaninang madaling araw, alas 4, pinag-uusapan po namin yung buhay ni Lola Feli. Totoo pala talaga na strict pero loving si Lola Feli. Simula po nung umuwi siya dito sa Pilipinas, yung hangarin niya lamang ay makita yung kanyang pamilya na nagmamahalan, nagtutulungan, sama-sama. Gusto niya po laging nakikita na buo ang kanyang pamilya. Lagi niya pong nais at hangarin para sa kanyang pamilya na magtulungan. At ito yung legacy na iniwan ni Lola Feli sa amin. Nung last time, nitong 2024 lang din po, si Lola Feli, hindi nagbabantay po ako. Niloko ko. Lola, mag-aasawa na ako. Yung one line kong yan, napagalitan pa ako, papel niyan. Kung mag-aasawa, imagine, 88 years old, pinapagalitan ako. Kung mag-aasawa ka, tumigil ka na sa pag-aaral. Nagtatrabaho ang mga magulang mo para sa'yo. Tapos literal na sumama yung loob, tinanggap pala talaga ni Lola Feli. Kaya wag mo kayo magtataka, bawal din ako mag-jowa, bawal din mag-asawa kasi hindi lang pala yung magulang ko yung magagalit sa akin, lalo higit si Lola Feli. And lastly, si Lola Feli po is an example when it comes to faith. The best thing, she shows the best example of faith. Si Lola sa edad na 88 years old, kapag po malakas siya, at saka pwede po siyang ilabas, ito po yung hindi ko makakalimutan kay Lola. At the age of 88, naka-wheelchair po siya. Talagang kitang-kita naman po kasi kung gaano hirap si Lola maglakad. Ilalabas po yan sa kwarto, pupunta po yan dito sa simbahan. Dito po yung favorite place niya. Tapos may dala siyang Bible. Dito siya magde-devotion, dito siya magpe-pray. Si Lola, grabe pagdating sa prayer, pagdating sa 88, nagagawa niya pang mag-devotion. Pero ngayon, yung kabataan, sa edad namin ngayon, tamad na tamad pa maghawak ng Bible, hindi pa mabuksan. Pero si Lola, kakaiba. Kakaiba siya pagdating kay Lord. Matindi mag-pray at matindi rin po mag-worship. Kaya ang favorite niya kapag po nag-iipon-ipon, gusto niya po yung pinupuntahan siya sa kwarto. Tapos kakanta ka lang doon ng praise and worship, may gitara. Tapos na nakikita niya yung kanyang pamilya. Yun po yung pinaka-favorite ni Lola Feli. At higit sa lahat po, yung pananampalataya na meron si Lola Feli, yun po yung namana namin hanggang ngayon, hanggang sa kanyang kaapu-apuhan, nadadala po namin. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kung hindi rin po dahil kay Lola Feli, baka hindi rin po ako makakakilala sa ating Panginoon at hindi rin po magagamit. So yung memories po namin na meron lang kami kay Lola ay yung panahon na umuwi siya rito sa Pilipinas. Kasi nung nag-Amerika naman po siya, hindi pa po ako nailulawal ng aking ina. Pero yung sa loob ng 2.5 years, masasabi ko po na si Lola ay hindi lamang basta namin Lola. Lola is one of a kind. She set the record side when it comes to faith, when it comes to love.
She had this unbeatable faith up until her last breath. And to you, our Lola Feli, makakaasa ka po na yung mga iniwan at itinuro mo sa amin, na iyong pamilya, ay patuloy naming lalakaran, patuloy naming susundin. Makakaasa ka po na ang sinimulan mong pagsunod kay Lord ay aabot pa, hindi matitigil dito, kundi magpapatuloy pa. Lola, this is not a goodbye, but I and we will see you in the morning. I love you all. Ako nga ho pala ang pinakamatandang apo ni Lola Feli. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang mga kabutihan niya sa amin, yung mga magagandang pangaral. Tulad nga ng sabi ni Sam Joy na si Lola Feli ho ay mapagbigay. Noon hong high school, ako ay sa kanila lumaki, doon ako tumutuloy na ako'y nag-aaral. Napakabuting lola yan, pagka kami ay walang baon, siya ho ang nagbibigay sa amin. At yan ho naman ay lahat ho ng apo ay walang pinipili, basta ho yun ay nagbigay sa isa, dapat ho lahat ay meron. At nung time na ho na nasa Amerika sila, bawat kung may mga birthday o may gagraduate ng mga apo, hindi ho yan nakakalimot na magpapadala ng pera na kung mga gagraduate ito ay mga 4, pare-parehas ho ang bigay niyan. At yung mga package, mga damit. At ang higit sa lahat, ang laging sinasabi ng lola ay magmahalan kaming magpipinsan at walang mga tampuhan, magmahalan. Yun ho ang laging itatanim namin sa amin hanggang sa aming pagtanda ng aming mga pinsan.
presensya ninyo. Sa umaga pong ito ay nais ko lang pong pasalamatan at ipagpasalamat sa Diyos ang ginawa ng Panginoon sa buhay po ng inay. Ang inay po ay ipinanganak po ng May 4, 1936 at siya po yung pang-apat sa magkakapatid. Sa buhay po niya na pinili po siya ng Panginoon mula sa kadiliman, binago siya ng Panginoon at ipinakilala niya po sa aming pamilya ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, na kung siya po yung dahilan kung bakit po tayo ay naririto po ngayon. Dahil kung ang Panginoon po ang aking pong inay hindi nakakilala sa Panginoon, wala po tayo ngayon dito. Kaya po bilang po isa sa mga anak niya, pinagpapasalamat po namin magkakapatid ay yung pananampalataya po na ibinigay po niya at pinakilala niya po sa aming magkakapatid. Tunay na kilala niyo naman po ang aming ina mula noon hanggang ngayon na nagmula po siya sa mahirap, napakahirap po na pamilya. Pero salamat po sa Panginoon nung naranasan po niya, makilala niya ang Panginoon, doon po niya unti-unting binago ang buhay. Hindi lang po yung buhay, even po yung kabuhayan po ng inay. At sa buhay po na ginawa ng Diyos sa buhay niya, naging kasangkapan po siya ng Panginoon upang manalangin at ipanalangin yung mga taong na nangangailangan, lalo higit po yung sa kanyang pamilya. Alam niyo po yung isang regalo ng Diyos sa buhay po ng inay ay yung pananalangin. Pinapanalangin niya po isa-isa talaga yung mga anak niya mula sa panganay hanggang bunso, hanggang sa kaapu-apuhan po niya. At yun po yung isang napakalaking bagay na pinipilit po niya na mamana ng kanyang mga anak hanggang sa kaapu-apuhan niya. Dahil kitang-kita niyo po ngayon sa buhay niya, even po siya nagkasakit, dumanas po siya ng mga sakripisyo at pagtitiis. Pero nandun po na ang biyaya po at yung glory ng Diyos ay makikita niyo po sa buhay niya. Kaya sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa buhay ng inay na sa kabila po ng mga pinagdaanan niya, hindi po siya hinayaan ng Panginoon. Hindi po siya hinayaan ng kanyang mga kapatid, hindi po siya hinayaan ng kanyang mga anak, hindi po siya hinayaan ng lahat ng tao na nagmamahal sa kanya. At alam higit po hindi nagpabaya sa kanyang Diyos na buhay, na tumawag at pumili po sa kanya. Kaya sa umaga po ito ay marami pong salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ng yan, ang Diyos pa rin po hanggang sa huli ng kanyang hininga. Ang Diyos pa rin po ang kanyang pinapurihan, ang Diyos pa rin po ang kanyang pinasalamatan. Dahil kung mga panahon na gusto niya na pong, siguro pa nakikita niya na siya ay mawawala na. Napansin ko po sa kanya na kapag po siya ay nahihirapan, dumarating siya na may masakit sa kanya, ang lagi po niya sinasabi, pinagaling mo na ako, Panginoon. Hindi ko po napansin ng mga panahon yun na gano'n nakalalim yung mga panalangin po niya ay gano'n nakalalim sa paghingi niya ng habag sa Diyos. Simpleng salita po ang kanyang binibitawan, pero ang meaning po nun ay sobrang na pong lalim pala. Hindi po ako naging aware doon. At nung nga po nasa ospital siya, nung dinala ko naman po siya doon ay malakas pa siya, nakakapagsalita pa. Yun nga po, alam niyo po yung inawit ng mga kabataan dito. Yun po yung paborito niyang awitin. Yung antanging alay ko. Dahil talagang inialay po ng inay ang kanyang buhay sa Panginoon. At yun din po yung nais niya sa aming magkakapatid. Even po mahirap na masunod, pero alam po namin ang Diyos po ang gagawa ng kaparaanan para ang buong pamilya po namin ipatuloy maglingkod at magpasakop sa Panginoon. Kaya sa umaga po ito, marami pong salamat at salamat din po sa mga tao na ginamit po ng Diyos sa aming pamilya, sa mga taong nagmamahal, sa taong sumuporta, sa taong malalay sa amin. Alam po ninyo, hindi po namin naranasan ng mag-isa dahil nandyan po kayo. Kaya maraming salamat po sa inyo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang sabi po ito sa aklat ng Pilipos 1:20-21, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na anumay hindi ako mapahiya kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman, ngayon ay dadakilahin ko si Kristo sa aking katawan, na maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay kay Kristo. Simula po noong mawala ang aking ama,
Sabi nyo rito, at ang mamatay kapakinabangan. Nanatili po siyang single. Siguro mga 58 lamang siya noong siya'y mabalo. At binibiro ko sa kanya, inay, pwede pa ako kayo mag-asawa. Sabi niya, anong gusto mo? Kumuha ng martilyo, ipupukok sa aking ulo. So, nanatili po siyang at ang kanya na pong nag-devote po siya ng kanyang panahon sa pagpapalaki ng mga anak, sa mga apo, at sa nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At sa ngayon po ay sa pagbabasa niya ng salita ng Panginoon, napagtibay yung po yung kanyang patutunguhan. Nagkaroon po siya ng paghahanda doon sa buhay na walang hanggan na sinasabi po ng banal na kasulatan ng Biblia. Praise God. At ang sabi nga ho dito sa aklat ng Job, ngunit nalastas ko na manunubos sa akin ay buhay. Yung manunubos sa akin ay buhay. At siya ay tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos ng magibang ganito ang aking balat. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sabi po sa aklat ng mga awit, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. So, rito, naghintay naghintay siya ng oras na yon, at nung oras din iyon, kinuha ng Panginoon ng kanyang kaluluwa at ang kanyang espiritu, at sa ngayon kasama siya ng Panginoon. Ano po ang mensahe ng ating makukuha rito sa buhay ng Nanay Kelly? Ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa kanyang puso. Simula nang tanggapin niya si Lord as Lord and Savior. Ibinahagi niya ang pag-ibig na kanyang tinanggap. Sabi kasabihan, hindi ka pwede magbigay noong wala ka. Lahat, una sa kanyang mga anak, na wala siyang itinawi, galing po sa kanyang mga kaapu-apuhan. Praise God, sabi nga ni Justin sa akin, ay doon pumunta siya sa ospital, sinabi sa kanya na lalagyan mo ng kumot ang iyong anak para hindi maginaw pag siya natutulog. Ganon po siya nag-aalala sa kanyang mga mahal sa buhay. Natupad niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Tayo po, meron po tayong assignment sa Diyos na kailangan natin gampanan sa panahon ng ating pag-stay dito sa mundo. He was the first person in my life who showed me love and confidence. She showed me hope in difficult situation. Her joy makes me smile in time of my frustration. Her prayer makes me secure in time of my trouble. Her love and compassion to others teaches me how to live in this world that we are living. Her faith in the promises of God makes me trust that is going to happen. What I have now is the reflection of her life. Life is about knowing your eternal destiny. Ang buhay ko ay kailangan maranasan natin kung ano yung ating patutunguhan. Eternal life is with Jesus or eternal separation with Jesus, that is death and eternal lake of fire. Kailangan matutunan natin, malaman natin kung saan tayo pupunta pag tayo inamatay at meron pong kasiguraduhan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ang buhay is about relationship sa simbahan na kailangan meron kang simbahan na iyong pinaglilingkuran at simbahan na kung saan kayo lumalago sa pananampalataya. Ang buhay is about joining to the community. Hindi mo pwede na wala kang community. Kung ikaw man ay born again o hindi, kailangan meron kang komunidad na iyong sinasamahan. Ikaw ay kasali doon. Sa amin sa Amerika, meron kami doon tinatawag na Philippine American Association. Na pag ikaw ay nagpunta sa Amerika, kailangan meron kang pinupuntahang mga Filipino community. Dito po sa atin, meron po tayong dapat na community na mag-i-involve po tayo sa community na ating tinitirhan. At maging pagpapaka po tayo dito sa lugar na ito na kung saan tayo ay nakatira. Praise the Lord. Life is about sharing for what you have for the needy. Sabi nga kanina, dito mga apo, na mahilig siya magbigay. Ngayon ang sabi ng Panginoon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan.
So ang buhay po ay puno-puno ng pamibigay kung meron tayo. Nakita ko po yun sa nanipeli. Life is about enjoying every moment that God's given unto you. Ang kanyang pag-ibig sa lahat ay maging magandang alaala. Yung kanyang pag-ibig sa lahat ang maging magandang alaala sa ating lahat. At sa mga kamag-anak at kaibigan, tularan niyo si Nanay Peli tulad ng pagtulad niya kay Kristo Jesus na mabuhay ng may kabanalan. Manampalataya kayo tulad ng pananampalataya niya at maging handa sa pagparito ng ating Panginoon. So, napakahaba po ng kanyang buhay na nilakaran at kung amin pong iisipin, parang kailan lang. Parang kailan lang dinala ko siya doon sa Amerika, pero yun po ay 25 taon ang nakalipas. At doon sa panahon na umuwi siya rito, nagkaroon siya ng pagkakataon na makasama niya ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang mga anak, apo, mga kaibigan, at iyon po ang kanyang hiling sa akin. Ang sabi niya, kung ako'y mamamatay, gusto ko doon sa Pilipinas dahil gusto kong makasama doon ang aking mga kamag-anak, mga kaibigan. Praise God. At yung nangyari po sa kanya ay lahat ay answer prayer. Kasi sa Amerika kung siya namatay doon, meron pong ganitong klase ng service. Pero mga 1 oras po lang yun. Pagkatapos libing, tapos na, wala po doon yung lamay-lamay. So dito po, natupad yung kanyang panalangin na nangyari simula po nung Sabado, ay marami ng tao na pupuntahan dito, nakikiramay, at nagkaroon din po nito ng gawain gabi-gabi, at napag-aralan din ang salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit. Maraming po salamat sa buhay ni Nanay Peli, sa accomplishment in life na ibinigay mo sa kanya, sa tulong ng banal na Espiritu na sumasa kanya. Salamat, Panginoon, sa kanyang mga kaibigan, Panginoon, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang pamilya, na kanyang nakasama dito sa buhay na ito, na nagbigay sa kanya ng tuwa at sa inspirasyon na mabuhay sa mundong ito na iyong ginawa. Maraming pong salamat na sa umagang ito, Panginoon, ay nagpupuri kami at nakabukas ang langit sa amin. At kami po, O Diyos, ay patuloy mong kinakalinga at minamahal. Salamat po, Panginoon, at dalangin namin na patuloy namin malakaran ang nilakaran na Nanay Peli at magsilbi kaming buhay na patotoo. Hallelujah! At gamitin mo kami, Panginoon, na maglahad ng mabuting balita ng aming Panginoong Yesus. Maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakiramay. Salamat, Panginoon, sa mga tumulong. At tunay, Panginoon, nakita namin ang iyong provision sa buhay ng aming ina. At aming ibinabalik sa iyo ang kapurihan, pasasalamat at pagdakila sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang?
pa, pilitin ka ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga. Sa Kanya. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so. But through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never had a doubt we'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You turned my life around.
just fall apart. And sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you, and you're so helpless, you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just reach out and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. When the road seems so long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. My love will. Buhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa, tayong mga nakitira pa, hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyo ay kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhay muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, sa gayoy nakakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Mamamatay. Babaguhin niya tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok. At ang katawang mamamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang kasulatan. Matutupad sa kasulatan na lubig na kamatayan. Ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Aming dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Walang ama, walang iba pa, o mahihiling. Hallelujah! Tayo po ay nakakatipon-tipon sa hapong ito upang ating ihatid ang kanyang katawan dito sa nisyong ito na kung saan siya ay ipapasok. Pagpapahalaga sa mga alaalang walang katapusan at banal. Aming inilalagak namin sa lupa ang mortal na katawan
katulad ng pagkalika na galing sa lupa at katulad din ng pagkaanak sa Espiritu na galing sa lumikha. Hallelujah! At sumaiyo, Piladia, the Lord bless you and keep you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya?